Oh, yung aling saban yun, nagtataranta na ho. Kailangan ho talagang double time. Gawin ang lahat. Oo, para hindi ho mabalikan, sabi ni Aling Marie. Kasi pag nangyari at pag-upo ng Agila ng Davao, oo, sigurado, oblo ang ali. Dahil araw-araw natin siyang sinisiraan, baka humina siya sa eleksyon sa 2028. Kita niyo yung punto? Talagang ganun ho ang nangyayari. Oo, araw-araw sinisiraan, araw-araw binibira, araw-araw may papresko ng kalaban. Si BP Sara wala naman ho eh. Pag hinabo lang siya ng mga reporter, mga bias media at yung mga good media, doon lang naman siya nagsasalita eh. Hindi naman ho siya nagpapapreskon katulad ng mga ginagawa ng mga durobo. Ng konstitusyon base sa desisyon ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora, maliwanag yung paliwanag ng Korte Suprema doon. Ano ba ang sitwasyon ng Senado sa ngayon? Merong 21 senador, 2 ang nakapiit, ang isa ay hindi matagpuan. Yung kaso sa Bayan versus Zamora, klaro't maliwanag na 23 lamang ang senador dahil si dating Vice President, dating President, dating Senator Gloria Macapagal Arroyo ay nahalal bilang Vice President noong 1998. So klarong 23 lang. Walang nakapiit, walang nawawala, walang nagtatago. Klarong 23 lang. Pero ang sinabi ng Korte Suprema, sa pagratipika lamang ng isang tratado, ang bilang pa rin na dapat sundin ay 24. Hindi magiging 23 dahil ang nakalagay sa pagratipika ng tratado ay 23 senators. Lalo pa siguro. Naintindihan nyo. Mismo sa bibig ni Mamang Quezon, lumabas ang katotohanan. 'Di ba? Yan ay mismo na experience noong panahon ni Gloria Arroyo. Siya yung naging vice president. Sino yung na-impeachment? Sino yung na-impeach niyan? Si Estrada. Noong panahon na yan. Ngayon, naaayon at ayon doon sa binitawang pananalita ni Mamang Quezon, 21 yung mga panahon na yun. Tama ba? O 23. Pero ang kinuha pa rin ay 24 bilang na pinagbutuhan ng D6 na senador. Dapat 24 hindi ho 13. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. At syempre bago natin rektahan, finish na. Finish na ho ang laban. Ngayon pa lang pinagdiinan na ho ni Mamang Quezon ang stand ng lahat na senador. At mismo sa kanyang bibig sumasang-ayon na 16 ang boto. Hindi 15, hindi 14, hindi lalong-lalo na hindi 12. Ngayon, tetestigo. Sino ang tetestigo? 3 testigo laban kay BP Sara. Isasalang ng prosecution ngayon, araw, o sa susunod na linggo. Palagay natin, mamaya maganda ang laban. 2:00 ng hapon, masisimulan uli ang pagbubukas ng trial dito sa impeachment ni BP Sara. Kanino papabor kung madedelay ang prosecution o defense? Sa prosecution o defense? Ayan ang katanungan. Bakit 16 votes to convict ang napagdesisyonan? Yan ang sasagutin mamaya. Yan ang kagandahan, pag ang nasusulat sa prosecution ay tama. Hindi kailangan baliin ng batas. Hindi nyo kailangan paglaruan ng batas. Kung ang prosecution at ang nasa rules ang susundin, tapos na ho. At pagdidiinan na natin ng impeachment na ito ay isang paninira na lang kay BP Sara. Ngayon, bago tayo magsimula, andyan po yung join button, pumindot ka na at sa dulo ng ating video, syempre yung shoutout segment natin. Hindi tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakakapag-shoutout. Simulan natin, rekta na tayo. Ano ba ang tanong? Nag-report na naman ho ang mama. Reporter ang peg. Report si John. Magre-report ho daw ang mama. Alamin nyo sumuko na daw ho yung mga napapangalanan. Yung na-issue daw sa flood control. Kailangan nyo na ho sumuko. Ayan ang sabi rito. Ngayon, ang tanong dito, kung may napapangalanan, pangalanan nyo na ho ng gusto. Para naman ang taong bayan, kung sino yung tinutukoy nyo, makulong naman. Diba? Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso. Kasi kaya nag-report kasi bumabagyo.
tumaas na naman ho yung tubig, ang daming baha. Kaya bigla-bigla na pag-report ng mama. Kawawa ho ang Pilipinas. Ano? Binaha ng binaha. Pero yung flood control, still the flood control remain. Walang proyekto. Ubus ang budget. Lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para Sumuko na naman kayo. Sumuko na kayo. Yung mga akusado, di ba yung pinsan? Di ba? Sabi nung ombudsman, oo, nakasalang na daw ho. Hanggang ngayon, wala. Parang nauna pa mapakulong Senador Marcoleta eh. At yung dalawang senador na sabi dito yung mga na-issue sa flood control, sumuko na kayo. Bakit yung dalawa? Sige nga, pakisagot nga ho. Yung dalawa ho na senador, ano ho nangyari? sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano, mananagot din kayo. Sa mga nagtatangka magtago, tandaan ninyo, naku. Oo, kailangan yung video na ito ma-preserve, no? Sa mga nagtatangka magtago, alam nyo naman yung mga bulok, yung tracing bulok, marami dyan. Yung mga hindi lang nagtangka, tinatago. Aling Ledesma, pakiremind nga ho. Yung mga nagtatago ng investigasyon. Bakit hindi mo pangalanan yung dalawang senador at bakit hindi mo pangalanan si Santi? Kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Kaya't sinasabi natin, yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila. At para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Ito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa Nako, kita nyo na. Yun yun yung kanilang report. Pero hinahanap po ng taong bayan, yung totoo yung totoo lang. Bakit hindi ho yung totoo mismo na nasasangkot, hindi ho nakakulong. Nagtatanong lang ho kami. Nag-report ho yung Pangulo Nag-report ho. Ang kanyang report, yung mga nagtatago, wag nang magtangkang magtago. So, ito na. Lipat tayo dito. Meron daw hong malaking, ano tawag sa kanila? Pasabog daw. Babanggit ng mga reporter dito eh. Meron daw hong mabigat at malaking pasabog ngayong linggo. Maglalabas ho ata ng 3 testigo ba? O ilang testigo nyo? Make sure lang na magagaling ho yung testigo nyo at hindi ho mapapahiya yung grupo nyo. Kasi tila baga natataranta na, double time. Rush, in hurry, o in rush, yung grupo ng prosecution. Kaliwat kanan, interview, press con, kaliwat kanan, kung ano-ano mga binabanggit. Sabado, Linggo, may press con. Sige! Kaya nga sabi dito, ng isang anak at magaling na abogado, actually abogado dito eh. Anak ito ni Atty. Sal Panielo. Ito ay si Paulo Panelo Jr. Mamaya, bibigay natin yung video niyan. Ang pagkakaalam niya dito, wala naman ho talaga makukuha din sa is. Yan ang kasagutan. Yan ang alam natin. Yan din ang sinagot ni Mamang Quezon dito sa issue na ito. So ngayon, talagang paninira na lang talaga ang tema, ang concept nitong mga impeachment trial na ito. Kung ikaw i-analyze mo, matagal na ho sinabi ng mga former Chief Justice. Ngayon, mismong sa bibig ni Mamang Quezon, naggaling at sinang-ayunan ng iba't ibang senador. Ibig sabihin, alam na natin finish na ho ang laban.
Wala na silang pagtanggi dito. Naka-record ho video, naka-upload. Hindi na ho kanilang bawiin to. At doon sa naman sinasabi sa mga ibang video, may mga katanungan doon kasi na paano ho pag binago nila. On record ho yung hearing. Pwede ho gawing ebidensya yung pagsang-ayon doon sa 16 votes ng unang statement ni Mamang Quezon. Kung sabihin, kuya, baka gawin nilang 13. Wala akong 13. Malabo nga. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, yung mga nagagali-galingan ng mga bulager nila na wala naman hong alam, hindi ho nakakaintindi ng English, porket may nabasa, akala nila ganun yung meaning. Hindi nila iniintindi kung ano yung nalalaman. Kaya nagmumukha silang tanga. Ang problema kasi hindi muna sila nagre-research. Basta may nakita sila, narinig sila, arangkada. Okay, tamo kahit mali. Aroy. Ipasok natin, may pasabog daw sila. So, may pasabog next week. Meron ho kaming matibay na ebidensya na ilalabas sa susunod na linggo. Galingan nyo. Baka mamaya, ampaw. Baka mamaya, ampaw din nyo yung pakikilala nyo. Sayang lang ang effort nyo. At sayang ang pondo ng bayan. Nakita nyo ba yung video? Yung video na almost 70,000? Ewan ko kung sigurado yun. Basta ako, gumagastos sila, ang gobyerno, para dito sa hearing ni Bibi Sara, sa trial ni Bibi Sara. Pero ang tinatarget nila ay ang ini-issue nila kay Bibi Sara na 125 million. Doon sila kumuha ng mga ebidensya kuno at affidavit kuno para may sampa yung complaint o yung article of impeachment, which is confidential fund at plunder. Nakakalorkay kayo. Doon kayo nakatutok. 2023 nyo pa pinag-uusapan yung 125 million. Samantalang umuubos kayo ng milyon-bilyon, trilyon-trilyon para dito sa usapin na ito. Simulan natin. Yung mga maletagang, yung mga pumirma ng People's Initiative. Etong kaso ngayon na hinihiring, 'di ba? Mas malaki pa yung lumalabas na pera kaysa doon sa 125 na sinagot na ng COA. Nakakaawa kasi ginagawa nilang mangbang ang tao kahit bukayo na sila o buko na sila. Sipin 125 million, tatlong maleta lang dan yun, di umano sa pinagdalhan. Diba? Alam mo kaya ito si Mau Mau, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, alumpihit na ho. Dahil pag upo ni Bibi Sara, sigurado siya ang kasunod na papakulong. Walang tigil, no? Ito si ngaw-ngaw, meron na naman ho silang banat. Testigo pabor kay Bibi Sara. Ano daw? Testigo isasalang. Sabi dito, tatlong testigo versus Bibi Sara, isasalang sa prosecution. Sino-sino daw yan? Malamang sa malamang, yan na naman yung mga NBI. Na alam naman ni Aling Ledesma, alam din ni Aling Marie, na itong nag-file ng kaso, sila rin ho yung nagbigay ng ebidensya, nagpasa ng ebidensya sa DOJ, sila rin yung witness at sila rin ngayon yung i-cross-examine. Anak ka ng bugi naman karo din. Intindihin niyo mabuti. Sila na ho yung investigador, ahensya. Sila yung nag-file ng kaso, sila rin yung witness. Sila rin yung nagbigay ng affidavit sa DOJ. Parang nangyari kay Bibi Sara. Yung prosecution, sila yung nagkalap ng ebidensya sa Injustice Committee, sila rin yung nag-file, sila rin yung nagpa-hearing, anak ng bugi. Sila rin prosecutor, anak ng tipaklong. Diba? Ano masasabi nyo doon? Kakaiba. Ang galing. Ito Bibi Sara on trial. Mas maraming testigo ang inaasahang ilalabas sa ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dyan,
Mas hahaba raw ang araw ng paglilitis. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Pundasyon pa lang daw ang mga testimonya ng unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Calilong ayon sa House Prosecution Panel. Para yan sa Article 4 ng impeachment case, ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte Pundasyon pa lang daw. Pero sablay agad. Gumuho yung pundasyon. Gumuho agad yung pundasyon. Di ba? laban kay Controversial. Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya bukas, mas palalakasin daw ito ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na siyang tatayo sa witness stand. Itong mga darating na linggo, ang makikita natin yung bahay na mismo ang itatayo. Idedetalye raw Bilisan nyo. Baka mamaya, magulat kayo. Tapos na ho ang trial. Hindi na ho kayo pinaniwalaan. Kasi yung pundasyon na sinasabi ho, tibag ho sa defense team. Di ba? sinilotok ang resulta ng investigasyon sa nasabing video ng pagbabanta umano ng bise. Kung usapin naman daw ng authenticity o kredibilidad ng video para kay House Prosecutor Laila de Lima, wala nang dapat pagdebatehan. Dahil ang mismong defense team ng bise ginamit ito. Natataranta na ho si ate. Yung aling saban nyo, natataranta na ho. Kailangan ho talagang double time. Gawin ang lahat. Para hindi mabalikan, sabi ni Aling Marie. Kasi pag nangyari at pag-upo ng Agila ng Davao, sigurado, oblo ang ali. Wala silang katigil-tigil. Tatay Digong, Ngayon, hindi naman makakalimot si BP Sara eh. Nasasangkot ang pangalan nito sa 18 Marines eh. Pagka-upo ni BP Sara, sigurado. Sigurado, may pag-uusapang maganda. O sa impeachment court. Kasi sila mismo, yung kabila, napansin niyo po, na actually nagpakita rin po sila ng certain portions of the video. So admission po yon, nagpapakita na wala silang kine-question sa pagdating sa issue ng authenticity. Una nang iginiit ng kampo ni VP Sara na freedom of expression ang ginawa umanong pagbabanta. Sa mismong trial naman, bumuelta ang defense team na kailangan munang alamin ng context kung bakit nasabi ito ng bise. Pero para sa House Prosecution, There's no such thing as conditional threat because threat is a threat. Kita nyo na. hindi rin umano nakipagtulungan ng kampo ng bise ng imbestigahan ng NBI ang umano'y Oplan Romanov. Wala pang tugon ang defense team sa mga pahayag ng prosekusyon. Bukod sa NBI Regional Director, isasalang din sa witness stand ang mismong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez na sa ngayon ay isa palang regular na witness. Yan ang kaabang-abang. Dito kami, exciting sa na to. Pero doon sa witness ng mga prosecution, hindi ho kami nangangamba. Kayang-kaya ho yan butasan ng depensa. Diyan kayo maniwala sa akin. Paano mo nasabi yan, Kuya Goods? Doon nga lang sa una eh. Hindi natin alam kung saan pinulot at kinuha at hinugot ng mga depensa itong yung taktika o estratehiya para mapaamin itong witness nila. Nagulantang sila. Tinanaw ni Atty. Narbasa, sino ang nag-utos? Sino ang hire sa DOJ? Meron bang affidavit yung mga nagsasabing napangalanan na sila ay na-threaten? At ang katanungan dito, lahat ay sumablay sa sagot ng witness. Ngayon, iyayabang nyo sa pamamagitan ng nyong press con. Araw-araw, kahit linggo, sabado, press con dito, press con doon. Ngayon, iyayabang nyo ngayon na malakas at parang bahay na ang ilalabas yung witness. Diyan kami hindi naniniwala. Naniniwala kami, lahat ng bagay na yan, ngayon minamadali nyo dahil sa paninira na lang. Kasi hindi kayo makakuha, nandi sa is na boto at especially hindi ho kayo makakaboto kayong mga nasa kamara. Pagtatawanan na lang kayo ng taong bayan dahil wala kayong karapatan bumoto. Ang karapatan nyo lang ay maglatag ng mga ebidensya nyo witnesses nyo na wala naman ho.
Kasay-say-say-say. Asahan natin hahaba ang oras nila. Mas maganda malalaman natin kung ano at bakit sila gumagawa ng kwento laban kay VP Sara. Alam din naman natin kung ano yan. Pamumulitika. Isang political tactic na talagang pahinain si VP Sara at para sumuko. Pero nagkakamali kayo. Ang Agila ho, hindi sumusuko. Pansinin nyo nga yan di ba? Habang nasa taas yan, pag may nakita yan na isang gusto niyang kunin, talagang idadive niya yan. Doon kayo matakot. Atty. Paulo, ano nalalaman natin dyan? Pasok. Kanino ba pabor ang delay? Diba? Sa prosecution or sa defense? Ang prosecution, pwede nalang isipin na habang pahaba ng pahaba itong impeachment, araw-araw nating madudungisan ang reputasyon ni VP Sara, kahit hindi natin, at dahil dito, baka makuha natin yung 16 votes. Or pwede rin naman, kahit hindi natin makuha yung 16 votes, dahil araw-araw natin siyang sinisiraan, baka humina siya sa eleksyon sa 2028. Kita niyo yung punto? Talagang ganun ho ang nangyayari. Oo, araw-araw sinisiraan, araw-araw binibira, araw-araw may papresko ng kalaban. Si VP Sara wala naman ho Pag hinabol lang siya ng mga reporter, mga bias media at yung mga good media, doon lang naman siya nagsasalita Hindi naman ho siya nagpapapreskon katulad ng mga ginagawa ng mga durobo. Diba? Kukuha ng spotlight para sa magsalita ho ng 30 minutes. Yun, nakapanira na sila. Kunyari, dadaan yung bagyo. Mag-ingat daw yung mga Pilipino. Pagkatapos, babanata na si VP Sara. Ganon sila Yun ang taktika nila. Kaya tama yung sinasabi ni Atty. Paulo Panielo dito. Sa defense naman, kung maganda ang pagsagot nila laban doon sa mga akusasyon laban kay VP Sara, baka iniisip din nila na ang delay makakapabor naman sa kanila. Dahil habang palapit ang 2028 at hindi natitibag si VP Sara, palakas ang impluwensya niya sa taong bayan at even sa mga senator judges na syempre may mga political considerations din iniisip. At ang isa pang mahalagang dapat tandaan is sa isang trial, ang huling nagprepresenta ng evidence ay so, dun sa 90 days, kung matapos man sa 90 days, yung last 30 days na presentation, defense yan. So, baka mas tumatak sa isip ng tao yung ebidensya ni VP Sara dahil siya ang huling, sa kanya ang huling salita. So, yun ang dapat natin bantayan dun sa mga delays na yan. Si kanino ba nakakapabor yan? Maganda pag-usapan yun. Mali ba yung sa panig ng prosekusyon yung pagtayo at pagtatanong ni Senador Risa Hontiveros, attorney? Well, yung pagtatanong niya parang karapatan naman niya yun bilang huwes na mag-clarificatory question. Siguro ang hindi lang masyadong angkop is siguro at that stage is yung pagtanong niya ng legal argument kasi mukhang hindi yun yung sapat na or yung tamang panahon nung specific timing lang na yon. Hindi yun yung nararapat na panahon para magdebate ng legal arguments kasi at that time pa lang siya presentation ng evidence or paglalatag lang ng facts. Pero maganda yung tanong niya kasi tama naman siya. Lahat ng ipinakita ng prosecution sa araw na yon, wala naman doon ang nagpapatunay na talagang nangontrata nga si VP Sara ng isang assassin or ng isang tao para patayin si President BBM, si First Lady at saka si former Speaker Romualdez. Wala ho talagang nabanggit doon. Kaya nagtataka tayo, pilit pa nilang sinusubo sa taong bayan itong issue na ito. At bukod doon, hindi naman ho talaga impeachable yung threat. Ang kulit-kulit nila, sobra silang ang kulit nila. Kaya nga nagtataka tayo, bakit nila inaisampay?
sa yung ginawa nilang article of impeachment nila laban kay BP Sara. Eh. Yan na ho ba yung pinakamabigat nyo? Nagtatanong ho kami. Yan na ho ba yung pinaka-solido yung mabigat? Oo, na tawag dito na ebidensya? Galingan nyo ho kasi ng gusto para pagdating ng araw, pagdating ng panahon, hindi ho kayo katawa-tawa. Tila baga kasi natataranta na yung mga nakikita natin. Si Diliming, yung malaki ang ilong, sila yun eh. Yung mga dating tuwad kung si Chuchu, pa-interview dito, pa-interview doon, ayaw magpahinga kahit Sabado, trabaho, double time. Kasi yung 16 votes, malabo na ho talagang makarating at makakuha. Marabo na nilang marating at ma-convict si BP Sara. Hindi nila makukuha ang 16 votes. Ilan ho ba sila? 13. Si Senador Marcoleta, sinasabi nila na napakulong nila. Senator Jinggoy. Wala si Senator Bato, di 21 na lang sila. Magaling sa magaling, sa konstitusyon naman talaga ho lahat. Hindi naman sinabi doon na porkit wala, kailangan bawasan yung threshold. At wala rin sinasabi doon na kahit naman ikaw ay magkasakit, o sabihin natin na 21 sila, yung dalawa ho ay magkasakit, hindi umatin, wala rin ho nakasulat doon na gagawin na lang at pababain dahil kulang ang senador. Wala hong ganun. Ang nakasulat to sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ay ang sabi, hindi makukunbik ang isang impeachable officer kung hindi makukuha ang 16 na boto. 'Di ba? Ang kulit-kulit nung isang nagyayabang na si BP Sara daw ho, ay yung mga DDS daw ho ay hindi makaintindi. Nung binasahan natin na galing mismo doon sa Article 11, siguro napag-isip-isip niya na hindi siya marunong makaintindi ng English. Kaya tinagalog natin. Ayun, siguro, sabi niya, baka siguro nag-delete na ho ng kanyang ginawang kalokohan. Napahiya ang mama, siguro. Ngayon, ipapasok natin dito. Kaya, tapos na ho, finish na ho, Wala na tayong pag-uusapang iba. Kuha na natin ang pagkapanalo dito sa impeachment ni BP Sara. Akwita lang mangyayari dito at walang conviction. Mismong si Escudero na nagsabi at umamin na nasa rules, nasa konstitusyon kung ano yung dapat masunod yun. Hindi ho pwedeng baliin at gumawa lang ng kwento. Hindi nila pwedeng baguhin ang threshold. Kaya dito sa video na ito, i-save nyo na. Bakit? Ito ho ay isang panlaban kung sakaling baguhin ng mga unggoy yung kanilang pananaw pagdating sa threshold ng impeachment o conviction. Madali lang na may acquittal eh. Siyam na senador lang, acquit na si BP Sara. Kaya malabong-malabo nila matuntun yung D6. Simulan natin dito. Mismong si Escudero na ang umamin dito at nagsalita. Parang tila gabaga. Babaligtad ka na ba ulit, sir? Nagtatanong lang ho kami. Tatanong lang ho kami. Ano ho ba ang stand mo? Kasi marami nagtatanong eh. Pero in fairness, yung pagiging fair niya rito, sa akin nakikita ko, sa trial, okay. Pero yung lumipat ng kampo, sayang sir, nandun ka na sa alalahanin mo sir, re-electionist ka. Pero meron pang isang magandang dyan sir. Pag binanatan mo yung mga prosecutor at hindi mo pinaporma, tapos pumunta ka ulit, lipat ka ulit ng kampo, alam na. Tuloy.
Napagkasunduan niyo po ba ang conviction threshold na 16 votes sa ibang senador? Posible bang mabago ito? Hindi namin pinagkasunduan. Hindi ko pinagpapaalam ang aking anuman ang sasabihin ko, ang talumpating bibigay ko. Gayon din naman ang ibang senador. Hindi naman sila nagpapaalam sa akin ang sasabihin nila bago nila sabihin. Subalit may nakausap ako ilang mga senador kaugnay dito at sang-ayon sila sa aking posisyon. Sa katunayan, Take note, ha? Oo. Intindihin niyo mabuti, ha? Sang-ayon sila sa aking posisyon. Hindi pinagbotohan at hindi ginusto. So, sang-ayon yung mga iba't ibang senador dito. Okay, tuloy. Unagin ko, hindi ko ito posisyon. Ito ang umiiral na batas sa ngayon. Base sa probisyon ng konstitusyon, base sa desisyon ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora, maliwanag yung paliwanag ng Korte Suprema doon. Ano ba ang sitwasyon ng Senado sa ngayon? Merong 21 senador, 2 ang nakapiit, ang isa ay hindi matagpuan. Yung kaso sa Bayan versus Zamora, klaro't maliwanag na 23 lamang ang senador dahil si dating Vice President, dating President, dating Senator Gloria Macapagal Arroyo ay nahalal bilang Vice President noong 1998. So, klarong 23 lang. Walang nakapiit, walang nawawala, walang nagtatago. Klarong 23 lang. Pero ang sinabi ng Korte Suprema, sa pagratipika lamang ng isang tratado, ang bilang pa rin na dapat sundin ay 24. Hindi magiging 23 dahil ang nakalagay sa pagratipika ng tratado ay 23 senators. Lalo pa siguro Naintindihan nyo. Mismo sa bibig ni Mamang Quezon, lumabas ang katotohanan. 'Di ba? Yan ay mismo na experience noong panahon ni Gloria Arroyo. Siya yung naging Vice President. Sino yung na-impeach niyan? Si Estrada. Noong panahon na yan. Ngayon, naaayon at ayon doon sa binitawang pananalita ni Mamang Quezon, 21 yung mga panahon na yun. Tama ba? O 23. Pero ang kinuha pa rin ay 24 bilang na pinagbotohan ng 16 na senador. Dapat 24 hindi ho 13. Tandaan nyo. Wala hong 13 sinabi dito. Kaya pinis na ho ang laban. Alam na natin kung sino ang wagi. Kaya doon sa mga prosecution, mga dorobo, magsiiyakan na ho kayo. Wala hong makukonvict na Vice President. Itagaan nyo yan sa bato. kaya kung impeachment ng pag-uusapan, na karapatan ng isang tao ang pinag-uusapan, hindi lamang karapatan ng isang tao, mandatong binigay sa kanya ng milyon nating mga kababayan. Mas dapat siguro na maging stricto tayo tulad ng sa pagratipika sa mga tratado. Gaya ng sinabi ko, ito ang kasalukuyang batas na umiral. Naalala ko yung aking professor sa constitutional law, the late former Professor Perfecto Fernandez. Sabi niya sa amin, when the trial court makes a mistake, it is appealable to the Court of Appeals. When the Court of Appeals makes a mistake, it is appealable to the Supreme Court. If the Supreme Court makes a mistake, it becomes part of the law of the land. Ito ang umiiral. Nako, ibig sabihin dito, meron namang kuro-kuro. Kung nagkamali ang Supreme Court. Ibig sabihin, pwede mabago. Ibig sabihin, kayang baguhin na naman. Nagkamali ba ang Supreme Court sa desisyon ng Aguirre versus ano? Tama ba? Ayun ba yung sinasabi dito na nakakuha sila? Hindi. Yung 23 senador na bumoto? Hindi ho. Nasa article ho yun. Pong desisyon ng Korte Suprema, sang-ayon man po tayo o hindi. Kaya nga sinabi ko, kung sino man ang hindi sang-ayon sa posisyong ito, hindi lamang ng presiding officer, pati na rin ng impeachment court. Dahil wala namang umapila o naghahanap ng rekonsiderasyon sa aking pasya at sinabi, may pagkakataon silang iakyat ito sa Korte Suprema dahil justiciable controversy na ito. Depende siyempre sa pagpapasya ng Korte Suprema din, sa palagay ko, pwede nang iakyat at hinug ito. Bakit ko sinasabi ito? Ang impeachment process ay highly political. Klaro naman po, hindi ba? Na may magkabilang panig na magkaiba ang sinusulong. Pabor o kontra man sa impeachment, pabor o kontra man sa nasasakdal. Hindi ba dapat lamang na kapag natapos ang impeachment, tapos na rin ang gulo, away at bangayan? Tama. Impeachment ang proseso para tumuldok dito sa prosesong ito. Ang pangit naman at ang lungkot. Kung matapos namin magdesisyon na may 14 o 15 boto, dun pa lamang mag-aaway-away uli. Ay convicted, ay acquitted. Dahil magkaiba sila ng pananaw. Sana kung sakasakali, mapagpasahan ito ng Korte Suprema kung may aakyat man sa Korte Suprema bago pa man magkaroon ng pinal na kapasahan ng Senado para hindi na tayo magsimula muli sa pinagsimula natin na may gulo, may away at may bangayan. Sana ito impeachment process, sino man na manalo, sino man na magwagi, maging tuldok na kaugnay sa bangayan, away, hindi pagkakaunawaan at mga akusasyon laban kanino man upang ito'y mapaliwanag, mabigyang linaw at makita rin ng ating mga kababayan.
So, nakukuha nyo yung punto ron. Malinaw na malinaw, ha? Pag natapos ng impeachment, makapag-desisyon sila, nakuha naman natin kung ano yung sinabi ron, di ba? Oo, nasa batas, nasa rules. Yun talaga ang nilalaman ng Article 11, Section 3, Paragraph 6. At ako naman, kung umabot kayo sa ating video at umabot ka dito sa dulo ng ating video, ako naman ay maglalambing. Paki-like and share nyo naman itong si Mang Bana to. Ito yung kanyang channel. Tulungan natin, ha? Oo. Panoorin nyo, ayan o, i-like and share nyo. Medyo, ayan o. Medyo gumaganda na. At wag niyong kalimutan lagi. Oo. At syempre dito tayo sa shoutout segment natin. Oo, hindi naman tayo magtatapos. Hanggat hindi tayo nakakapag-shoutout sa inyo. Shoutout mula kay Ma'am Damanusan ng Houston, Texas. Depres. Shoutout po sa Depres, Kuya. Sinong vlogger yan? Baka di niya alam yung math ng 2/3 ng 24. Yun nga po eh. Mula kay Depresa. Salamat po. Shoutout sa Romeo Olesco. Mina Moncada, shoutout po sa iyo. Leticia Mapano, shoutout po sa iyo. Rebel Yano Official, shoutout po sa iyo. Ma'am Damanusan, Ma'am Winnie Cuadera, Taycor, shoutout po sa inyo. Mar Arias, shoutout po sa iyo. Joven si Pandurovic, shoutout po sa iyo. June Rio Yaneza. Nerissa Olita, shoutout po sa iyo. Ma'am V Fortune, shoutout po sa iyo. Mercy Oherio, shoutout po. Yolanda Harusawa, ayan si Mama, sa Japan yan. Gija Ox, shoutout po sa iyo. Roda Dehora, shoutout po sa iyo. LNDP, shoutout po sa iyo. Heme, shoutout po sa iyo. Sally Salibay, shoutout po sa iyo. Ma'am Malu, The Survivor Mix Vlog, shoutout po sa iyo. Ma'am Sorina Habarilla. Toto Arsaga, shoutout po sa iyo. Marites Soha, shoutout po sa iyo. Ma'am Karen Panganiban, shoutout po sa iyo. Flo Avellana, Karen Megama, shoutout po sa iyo. Ronaldo Santos, Carlito Franco, shoutout po sa inyo. Rosemary Joselito Manlapig, shoutout po sa iyo. Hermando Vibal, Merlinda Magdula, shoutout po sa inyo muli. Romeo Libong, shoutout po sa iyo. Alan, shoutout po sa iyo. Raylin Rubio, shoutout po sa iyo. Antonio Benagua. Merciano de la Cruz, shoutout po sa inyo. Belinda de la Cruz, Robert Bulangbong, June Rio Yanesa, shoutout po sa inyo muli. Mar Arias, Nene Pakam, Jessica Palma, Mario Nesia, Melvin Rada, shoutout po sa inyo muli. Kalanday Francis Calinoe, Jaime Orlonga, shoutout po sa iyo. Josephine Pine Nido, Josephine Nido, shoutout po. Cesar Santos, Roel Lin, shoutout po sa inyo. Michael Jan 8849, Morales, shoutout po sa inyo. Jeannie Rose, Lorissima, Generoso Valiente, Roy Perez, Asmin, Rosita Naus, Fe Bagyo, si Mampe, lagi ito nandito. Amalia Yemes, Lisa Boga, shoutout po sa inyo. Ayan, ako, umabot ka sa ating video na yan, yung shoutout segment naman. Sa shoutout segment natin. Hanggang sa muli, bye-bye, like and share.